Narito po muna ang storya, mabilis na kwento sa storya nga po ni Nanay Mylene Dorignel mula po sa Antipolo at ng kanyang anak na si Mark Anthony. Nakausap po natin nitong September 20, itong si Nanay Mylene, kung saan nakwento niya po sa atin ang kanyang buhay-buhay. Siya nga po ay 46 years old at dating namamasukan sa isang laundry shop habang yung kanya naman pong live-in partner ay isang tricycle driver. Nakikinig po sila sa atin sa radyo mismo. Nang matanong nga siya kung saan po planong dalhin itong unang 2,000 piso na napasobra ng konti, 2,500 dahil merong Happy Anonymous na nagdagdag nung araw na yan. Ang sagot niya ay para sa hearing aid po ng kanyang anak. Iipunin niya daw po ito kasi base nga doon sa unang pakikipag-ugnayan natin sa kanya, sinasabi niya isang hearing aid nagkakahalaga po ng 40,000 pesos. So kung dalawa yung kailangan ng bata, 80,000 po yan. Kinausap po nating muli etong sina Nanay Mylene dito nga po sa programa at talaga namang nagkaroon ng himala noon pong araw ng September 23 kung saan umabot po sa 95,584 ang tulong na natanggap po ng kanilang pamilya. Mantakin nyo yun, 80,000 lang ang kailangan pero umabot ng 95,584. Isang bagsakan agad. Sina Happy Senior Couple nagpadala po ng 40,000. Si Happy Anonymous naman 30,000 pesos at pinag-ambag-ambagan po ng iba pa nating mga Happy Anonymous kaya nga umabot ng more than 95,000 pesos. And yesterday, yan po ang lucky day ng mag-inang Mylene at ng kanya pong anak na si Mark dahil finally natupad na po ang kahilingan ng isang ina na magkaroon po ng mas maayos na buhay yung kanya pong anak. Kasi nga naman nahihirapan po yung bata sa kanyang eskwela. Nakikita na bumababa po yung grado dahil hindi masyadong naririnig. Siyempre, yung kanyang maestra doon po sa classroom pagka nagtuturo. Noon nga din pong nakausap natin si Nanay Mylene, sinabi niya, doon niya rin unang napansin na parang may problema sa pandinig itong kanyang anak. Kinakausap niya daw po ng minsan silang nasa bahay. Napapansin niya parang hindi sumasagot. Oo. At dito na nga po nagsimula yung pagkukwento niya na kung sakaling matutulungan siya, hindi para sa sarili niya, kundi po para sa kanyang anak na si Mark. Mga at kahapon kapatid, nga, yes po. Ito po ay hindi po namin talaga inakala na mangyayari dahil nga sa yung 2,000 piso ay napakalayo sa 80,000 nakakailanganin. Pero again, dahil po doon sa ating po naging panayam po kay Nanay at dahil din po sa mga nakikinig sa atin, naramdam po yung pinagdadaanan po ni Nanay Mylene, ito nga po't nangyari na ang himala. Panoorin po natin ang video. Ito po ay kwento. We beg for your indulgence. Panoorin po ninyo, pakinggan po ninyo. Ito po ay kwento mula po sa tahanan ni Nanay Mylene patungo po dito sa klinika na siya po namang nangasiwa para po dito sa pagbabagong buhay ng binatang ito. Panoorin po natin. Good morning po. Ibabasta po kami papunta dun sa Robinson sa clinic ng kanyang doktor na audiologist. At kung saan po, magkikita din po kami doon ni Ma'am Seth. Alam niyo po Sir Ted, simula po nung ako'y nanalo sa inyong programa, hindi po ako nakatulog ng maayos kasi po sa sobrang saya, sa sobrang excited, hindi ko po maintindihan, mixed emotion po ang aking nararamdaman. Dumating na po sa mall. Ito po ay sa Antipolo. Punta na po doon sa loob ng marami pong happy donors na nagpadala sa inyo. Naalala niyo po kung magkano yung total? 95,000. 95,584. Ay, okay. Ito po yung halaga. Tinanggap na po ni Nanay at binibilang po yung 95,584. 80. Dalawang hearing aid po, Sir Ted. So, sineparate na po yung 80,000. 95,584. Yan, walang labis, walang kulang. Pati barya. Sir Ted Finon, Ma'am DJ Chacha, maraming salamat po dahil
tinupad niyo po ang pangako ko po na hearing aid para sa aking anak. Yun lang po ang magpapaligaya sa akin. Sa lahat po ng mga Happy Anonymous na nagtulong-tulong, nagambag-ambagan para sa hearing aid ng aking anak, alam ko po hindi sapat ang pasasalamat ko lang po para sa inyo. Diyos na lang po ang bahala sa inyo. Maraming salamat po kay Happy Couple at saka kay Happy Anonymous po na nag-ambagan para sa hearing aid ng aking anak. Ito na po, mabibili na po namin ang kanyang hearing aid. Maraming salamat po. Sobrang saya, wala pong pagsisigla ng aking kasayahan. This is it. Excited na po ako. So ayun, naset up ko na po yung hearing aid. So kakabit ko na lang po sir. Ayan na po. Sinesend. Sir, kakabit ko lang sir ha. 3. Sinuot na po doon sa Maganda kaliwang pong hearing aid tenga. kasi po, habang bata po si sir, lalo na fit po siya ng hearing aid, ma-develop niya pa rin po yung speech po. Makakaano. Naririnig mo? Narinig mo. Malinaw na? I love you. Ano sabi ko? Alam niyo. Ayun. Malinaw na na. Malinaw. Hindi ko na kailangan sumigaw. Hindi na po. Opo. Ay, niyo po yung beep. Opo. Okay, kamusta po? Okay naman. Opo. Pareho na. Okay na yung sa dito, sa left side. Opo. Okay na? Hindi na katulad kanina. Okay na. Opo. Ito po ma'am yung case po ng kasama sa hearing aid ni sir. Since dalawa po yung hearing aid ni sir, dalawa din po yung case na makukuha ni sir. Ayan po. Ito po. Pa-fill out na lang po ako na ito, signature and printed name. Kahit kayo na lang din po ma'am. Na ano na po kayo. Sir, okay naman na po sir no? Maintindihan niyo na po yung mga lectures niyo sa class. Opo. Thank you po. Thank you very much, Sir Ted. Buti na lang may programang Ted Final and DJ Chacha. Yan ay naging way para magkaroon ng hearing aid yung ating anak. Thank you, Lord. Naririnig mo na. I love you. Alam niyo. Naririnig mo na ako na. Hindi na tayong dalawang magsisigawan na. Maraming salamat po kay Happy Couple, Happy Donor, sa lahat po ng Happy Anonymous. Thank you very much. Sobrang saya po namin sa Ted. Maraming salamat sa lahat ng mga Happy Anonymous. Saya na siya. Ay, Diyos ko, masaya na ako. Masaya na yung anak ko. Thank you, Lord. Thank you for the blessing. Hello po Sir Ted at Ate Chacha. Gusto ko po kayo pasalamatan sa hearing aid na binigay niyo po sa akin. Malinaw na po ang aking pandinig at tataas na rin po ang aking mga grades sa school. Salamat din po lahat ng Anonymous. Yung po kasing hearing aid na ito ay dati na pong kumbaga na examine yung bata. So talaga meron na pong assessment sa kanya at yung klase po ng hearing aid na kakailanganin ng bata. Kaya pong kailangan ho lang talaga ay yung halaga na pambayad rito. Ngayon meron pong sobra pa, maliban sa 80 mil nga, meron pa hong higit na 15 mil na sobra. At sabi nga po ng mga nag-ambag-ambagan para dito, para po sa therapy ni Mark. Kasi po si Mark, for the longest time, ay nagkaroon ng depreciation sa kanyang speech. Kasi nga po, alam po naman natin yan, kapag ikay bingi, hindi ka nakapagsasalita ng tama. So dahil po nga ito pong kanyang pandinig ay lalo pa hong nagiging problematic, pati sa school, bumababa ang grado, and sabi nga nung mga eksperto, dapat maagapan, otherwise magiging pipi yung bata. Kaya ang kanya pong speech ngayon, paputol-putol. Kasi yun po ang kanya nakagisnan. So kinakailangan niya ng therapy. Gusto ho lamang natin kausapin po si Nanay Maylene tungkol po sa bagay na ito. Nanay Maylene, good morning. Hello, Sir Ted. Good morning po. Good morning. Nasa si Mark? Pumasok na? Opo. Oo. Exam po nila mula kahapon. Kaya lang pinaalam ko lang po siya sa mga subject teachers niya po.
Okay, sige. So far naman, kumusta ang kanyang adjustment na meron na siyang narinig ng siguro naman maayos-ayos na. Kumusta ang kanyang adjustment sa bahay? Ah, nung una, kagabi po, medyo naninibago siya. Pero sabi niya sa akin, Mama, nakakarinig na po ako ng maayos. Sabi niya gano'n. Kasi dati po, Sir Ted, nagsisigawan po kami pagka nagkakausap kami. Kasi siyempre po, hindi niya maririnig. Pero kahapon po hanggang kagabi, kahit mahinang-mahina yung ko pabulong, naririnig niya po. Kaya lagi siyang masaya. Kanina, ang aga niya po nagising. Excited siya pumasok. Excited pumasok kasi nga klaro na, di ba, ang leksyon ng kanyang mga guro. Oo. Opo, Sir Ted. Oo, sige. So Maylene, ganito, may sobra, di ba, na ibinigay sa iyo. Nung unang pinag-uusapan natin to, itong ating hindi akalain na aabot sa ganito kalaking halaga na kinakailangan ng therapy ng bata. Oo. Opo. Meron ka na bang plano doon? Para naman yung kanyang adjustment at yung kanyang development sa kanyang speech ay maging mas maayos? Actually po, Sir Ted, naghahanap po ako ng yung libre lang po sana ng mga speech therapy para nang sa ganon, ma-enroll po siya doon para ma-improve pa yung speech niya. Kasi matigas po talaga yung jaw niya. So ngayon po, yung natitirang pera po, yun po itong lalaan ko po doon sa magpamasahe at saka kung ano po mga kailangan niya po. Oo. Sige, so meron naman din sa amin ditong mensahe na maaari na makatulong sa iyo, no? Kasi parang center din sila na nagbibigay ng speech therapy sa mga tulad ni Mark. At maganda rin ito, no, na matulayan ka namin doon para nga mapakinabangal mo yung pera na sobra sa pangangailangan sa school ni Mark. Opo, Sir Ted. Oo. Nag-chachapi lang yung ating signal. Pakiayos lang ito, please. O sige, so Maylene. Sir? Okay. Sige. So Maylene, hindi sa amin ang galing, ha? Uulit-ulitin ko, hindi na kami importante dito. Hindi importante dito. Ang aming kami ni Chacha at si Seth na nagsakripisyo para gabayan kayo hanggang sa makauwi kayo kahapon. Ang importante rito higit sa lahat nga ang ating pasalamat sa Panginoon at yung mga tao na nanonood ngayon ng iba sa kanila na tumulong sa inyo. At natutuwa din na mapanood mismo si Mark, no? Hindi mo matatawaran yung ngiti at yung tawa ng bata, yung kanyang enjoyment, no? Dito sa kanyang simula ng pagbabago sa kanyang buhay. Sa kanila ka magpasalamat, Maylene. Nagpapasalamat po ako sa lahat ng Happy Anonymous, sa kay Happy Couple, at saka kay Happy Daddy na nag-aambagan po para mabili po ang hearing aid ng aking anak. Lubos po ang pasasalamat ko po dahil yung pangarap ko lang po dati ay tinupad niyo po. Maraming salamat po at Diyos na po ang bahala sa inyo. Sana maraming blessing pa po ang ibibigay sa inyo. Maraming salamat. Ganun din po sa inyo, Sir Ted, dahil kayo po ang naging way. Ang programa niyo po para matupad yung pangarap ko para sa aking anak. God bless you all po. Amen. Ano sabi na mister mo? Ayun po, umiyak din siya kagabi kasi yung kahit sa mahinang boses na ririnig na po ng anak namin. Masaya po kami kagabi para kami nagsisyesta. Napaiyak din si mister mo? Opo, umiyak po siya. Nung una... Masaya ko. Napaluha din si mister. Sino ba naman ang ama na hindi matutuwa, no? Na makita na itong anak ninyo, no, itong bata, yung future nito, 'di ba, mas magiging malinaw. Oo. Ikaw, Maylene, 'di ba, nung una kang sumali dito, alam mo naman, 'di ba, yung ating premyo 2,000 pesos, no? Oo. At nung nakapanayam ka namin, hindi naman kami agad nagtatanong, no, kung sakasakali maliban doon sa 2,000 piso kung paano ang mga balak mo. Doon lamang nga kami medyo naantig nung sinabi mo na meron palang malaking pangangailangan. Nagulat nga ako doon sa 80,000 na sabi ko mukhang oo. Ikaw ba nung nagsimula ang lahat ng ito sa Bible verse, right? Opo. Yes, oo. Ang amin lamang dito sa lahat ay sa Bible verse. Doon tayo nagsisimula .
Pwede bang kaming maglambing sa iyo na huwag mo kakalimutan yung verse na iyon na iyong inilahok dito? Opo, ito po. Para ko po kunin ko lang po yung salamin ko. Kasi dito tayo nagsimula, okay? Si Maylene Dorignel po ng Antipolo, ang ating pong kaugnayan this morning, isang dakilang ina. Sino ang nagtatagumpay? 1 Juan chapter 5 verse 5. Sino ang nagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sumasampalataya na si Jesus ang anak ng Diyos. Yan po ang Bible verse nung araw po na ako napili po ninyo, Sir Ted. Amen, di ba? Ang linaw, ano? Yes, amen po. Oo. Bagay na bagay sa So, kanya. nasakto sa iyo. Opo, opo. Hindi ba? Dahil naniniwala po ako na dapat lahat tayo may paniniwala sa Diyos dahil yun po ang ating sandata. Dahil pag tayo po ay walang pananampalataya sa Diyos, tayo po ay hindi makakatungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. So, Amen. ito ang aming lambing sa lahat naman ng nagiging winner natin eh, no? Yung pinagmulan ng lahat ng ito, di ba? Oo. Ika nga, no, we give so much importance. We give the credit to the giver and not the gift. Amen. Amen. And the giver is itong himalang ito. Hindi mangyayari ito. Amen. 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 Okay, sige. So, Maylene, salamat na marami ulit sa iyo sa iyong inspirasyon na binigay sa amin dito. Si Chacha nagpapahid ng kanyang luha dahil naluha siya nung nakita niya yung pagyayakapon niyo ng si Mark Anthony. Actually po kahapon, Sir Ted, pag uwi po namin ng bahay, pinamalita niya po lahat sa mga pinsan niya po. Sabi niya, may hearing aid na po ako. Binigay po ni tatay. Sabi nung mga pinsan niya, sino yung tatay? Sabi niya, yun sa TV. Sabi niya gano'n. Kasi pag ganun po lagi tawag niya, pagka tatay po tawag niya. Pinamalita niya kaagad po eh. Sige, so siguro nanay... Thank you very much. Chacha? Sige. So Nanay Maylene, siguro po ang aming dagdag na lambing dito, bigyan mo lang kami ng mga grades ni Marka para natin ma-monitor. Opo. Oo, yung kanyang development. Okay? At kami iyong i-post ng mahigpit kay Mark Anthony. We are so happy for you, Maylene. Thank you very much. Thank you very much for yung programa. Lahat si Ma'am Seth po napakabait. Si Seth na napakabait. Okay. Alam niyo po, kahapon lang kami nag-meet, pero parang ang tagal na namin magkakilala. Napakabait po. Oo. Sabi ko nga kay Seth kahapon, okay ka lang ba na lalagpas na sa oras ng trabaho mo itong gagawin mo? Itong batang ito po ay pinaglihi sa public service. Kaya po wala ho kaming duda na ito rin po ang kanya pong kapalaran. Dito na po siya tatandang lalaki. Oo. Sabi po, maraming salamat po sa effort niya. Na ginawa po para sa amin. Sumagot po siya ngayon. Wala daw pong anuman, nanay. Masaya din daw si Seth. Para po dito sa hearing aid po. I love you all. Sweet ni nanay sa kanyang anak din, ano? Paulit-ulit yung I love you niya dun sa bata. Kasi nung una natin makausap ito, problemado ito eh. Oo, hindi ganito kasaya, hindi ganito ka-positive. Kaya nakakatuwa marinig, nanay, na finally, makakatulog na rin po kayo na mahimbing sa gabi. Hindi nyo naiisipin po itong anak ninyo. Ito problema ng bata. Praise the Lord po. Amen. Okay, sige. Amen. Sige po, so Nanay Maylene, hanggang sa muli po nating ugnayan, hanggang sa susunod po na masayang kabanata sa ating buhay. God bless you, Nanay. Salamat po na marami. Thank you. Yes, sir. Thank you. And to God be all the glory. Amen. Si Nanay Maylene Dorignel ang Antipolo. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.